So, na-discuss natin. Welcome muna. Ay, welcome! We're still in the Easter season. Yes. Mahaba-haba pala Easter season, no? 50 days ba? So, na-discuss natin si Thomas na nag-doubt. Paano na si Judas na nagpakamatay at nakatadhanang i-betray si Jesus? Wala pong Santa Judas. Wala eh. Wala, ano? Alam mo na, isang jeepney na sinakyan ko nung bata-bata ko. Nakalagay doon, Judas not pay. Di ba? Ang luma ah. Grabe, Tapos, ang luma na nga, yung mga sticker. Sa Bonnie, yung sa kay Gabis pa. Kasabayan ng mga basta driver, sweet lover sa jeep. Alam nyo yung Judas ka, di ba? Kasi ibig sabihin ng betrayer. Traidor. Traidor. Actually, parang ahas ka, Judas ka. And minsan, masakit yung sinabi ni Jesus eh. It would have been better that this man would not be born. Di ba? Parang kasukdul curse, sa dulo no? na. No? So, nasanay po tayo na si Judas, syempre, hindi natin pwedeng gawing halimbawa, ehemplo. Pero una sa lahat po, original siya sa 12. Oo, di ba? Nung pinili ni Jesus, magtataka kayo, mga kapatid. Kasi sa 4 na ebanghelyo, 3 lang naman nagsabi na pinili ni Jesus, no? Maging kay Mark muna, kay Matthew. Napakatindi rin kay St. Luke. Nagdasal si Jesus sa bundok ng whole night. At nung pagkaumaga, pumili siya na 12. Ibig sabihin, galing sa Ama, kasi marami siyang alagad Maraming sumusunod Pero sa masusunod, pumili siya ng 12. The chosen. Pero hindi siya ang pumili Parang pinili ng Ama, sabi, ito. Una, ang set magkapatid. Peter and Andrew. James and John, di ba? Tapos magkakapartner yan Philip and Bartholomew, kasi si Philip nagsabi kay Bartholomew. Tapos, in the end, Judas, the one to betray him, nakalagay na kagad. Pero alam na. lahat. Lahat ng 3 ebanghelyo, nung sinabi na kagad na pinili si Judas 12, the one who will betray him. Wow. Nakaukit yan, imagine. Nakaukit yan. Pero, ano kaya nangyari nga kay Judas? Alam niyo bang merong, i-google niyo po, The Gospel of Judas. At may komentaryo ang isang kaibigan ko, si Father Francis Moloney. What is the meaning of that betrayal? Kasi doon pa lang sa Salmo 22, sa Lumang Tipan, therefore, even my friend who ate with me will betray me. Naka-prophecy na pala doon. Ibig sabihin, Nabanggit na noon pala. ibig sabihin, pag ikaw ay propeta, pag ikaw ay, hindi naman sa mamabait, nagbababuti, pero talagang mabuti ka. Talagang mabait kang tao. Pero may iba, hindi pa rin tiwala o believe sa'yo. Alam mo, betrayal yun Yung bang kasama mo, imagine, friendship is kumain together. Pala, pinag-uusapan ka sa likod mo. Diba? Sa mga colleagues mo, ba't ka naiyak? Parang tinamaan ka ata Hindi kasi naranasan ko na yun. Charot. Totoo po, betrayal is a very deep wound on a person. In fact, ang hirap yata mag-bounce back to trust again. Hindi magiging same. Wala na no? Yung samahan. Kasi meron ng parang peklat, no? Although may magandang Japanese, dyan, di ba? Nilagyan lang ng gold and lamat. Yung pag pinut nila together. Pero, alam mo, mas mahalaga dyan sa betrayal na yan. At kay Judas, binenta niya 30 pieces of silver. Pero ba't niya binalik? Oo nga, binalik niya yung pera, di ba? Tinapon niya. Nabibilib nga tuloy kahapon na. Oo nga pala. Pala, nung sa Antipolo, yung mga 6 na milyon at 0.6, 6.6, nagbabato pa na ng pera sa mahal na birhen. Sa birhen? Oo. Kaya nilagyan lang net Kasi baka tamaan nga naman, di ba? Pinupukol nila, pera. Exactly. 6 million, tagpipiso lang 6 million Dapat pesos ikaw na yun. siguro. Alam mo, betrayal.
Siguro isang sign yun. Bakit kaya binabato nila sa Antipolo ang biren? Sabi nila, para bumalik daw ng mas malaki. Di ba betrayal din yun of the faith? Mamimigay ka para mayroon, ang laki pala ng, hindi sukli ang laki ng ibabalik sa'yo. I think that's a betrayal of, believe ako sa'yo, pero bayaran mo. Superstition to. Oo, kinakalabasan, pamahiin, di ba? Oo. Parang yung magganon ka ng sa Italy, di ba? Magkakaroon ng jowa. Sorry, Dilit, may pagkahudas ka rin eh. May pagkahudas din ako eh. Kasi, alam mo, gawa-gawa ka na mabuti. Imagine, apostol. Nagsalita yan, nag-preach yan. 2x2. Tapos pala, hindi ka talaga pala believe, tiwala kay Jesucristo. So, ito lang po masasabi ko sa inyo. Mag-aalinlangan ka na binenta niya si Jesus. Bago niya binenta, that was Wednesday. Yung Lunes, alam nyo, inisip niya na sayang naman tong anointment ng oil nito ni Mary of Bethany. Yung pinapahid kay, kay Jesus. Sabi niya, isang taon Sabi yun niya, mas may makikinabang na mahirap. kasi 100 days wages, 300 days wages. 300 days is 365. Walang pasok ng 52 Saturdays. Sabado no trabaho. So, 313 na lang, di ba? 2 weeks ang Pentecost celebration, Passover celebration. Ubos ni 300, pwede ka lang sweldohan o day's wage. Pero isang taon ang ginastos niya. For that ointment. Pero nakalagay doon sa komentaryo ng ebanghilista na si Juan. Kasi kumukupit yan eh. Talaga? Di ba? Sabi nila, betrayal. Sa simula, maliit lang yan eh. Pero sa kahuli-hulihan, malaki ang betrayal. Si Judas, nagsimula rin po sa maliit. Nangungupit pala siya. Tapos, umabot hanggang, imagine, ibenta mo ang iyong kaibigan. Exactly. Kaya nung hinalikan niya si Jesus sa Gethsemane, alam mo, ang sabi ni Jesus, Must you betray me with a kiss? friend. Friend, tama. Hindi niya sinabing Judas ka ha. Sabi niya, Friend. friend. Will you betray me with a kiss? Friend. Hanggang sa huli, pinapaalala niya kay Judas, di ba magkaibigan tayo? Di ba, pinangasiwa ko sa iyo ang pera ng kalamaan, ng kaban, ng bayan, nasa kamay mo. Di ba, gamitin mo yan, saldi ko, sa komisyon. Talaga may pangalan na. Komisyon ng Komisyon ng ng appropriations Doon niya kinukuha Kaban ng bayan. Kaban yun eh. Pero mo, ba't tayo galit na galit sa ganyan? Dahil ba sa limpak-limpak na pera na kinuha? Hindi. Parang pinangasiwa mo. Betrayal of public trust. Kasi pinoto mo rin. Binoto mo siya eh. Oo. Diba? At in-appoint siya ko. Sinasabi ko sa inyo, si Jesucristo, pinili niya. Oo nga. Simulat sa dami ng tao. Tapos ganito ang gagawin mo sa huli. Hindi ko lang alam po Kasi isang gesture ng pagsisisi, yung pagtapo ng pera. Binalik niya eh, di ba? At alam niyo ang ginawa doon? Binili nila ng plot of land kung saan nilibing si Judas. Yung mga pariseyo, yung mga sila kayapas, Di ba hanggang ngayon, may mga simbahan na merong effigy na bubutasin, tapos lalabas ang mga candy. Si Judas daw yun eh. Grabe. Oo, hanggang ngayon. Kawawa naman si Judas. So may ritual for him? Oo. Kung merong salubong, Mga hit na merong, pagkatapos ng salubong, may mga ibang tungkol doon. Para sa bata. Titirahin mo sa tiyan na malaki, lalabas candy, tsaka pera. Alam nyo, ang sakit mapakinggan ang word Judas Oo nga. sa ating religion, di ba? Pero kahit hindi religion kahit samahan lang Oo. kahit
Kahit normal na samahan. Pamilya pa eh. Sa pamilya, Magkakapatid. nangyayari yan. Di ba? Ang hirap po ng betrayal. Or sa asawa o jowa. Oo, sa asawa, sa girlfriend, sa boyfriend, sa textmate. Oh. Di ba? Ang dami po nangyayari. So please po, wag nating duru-duruin si Judas. Kasi baka, There's a Judas in us. So, pumunta ba siya sa langit? Pwede ba siyang pumunta sa langit? Nagsisi ang ba siya? sigurado ako na hindi siya nilagay ng simbahan sa impyerno. Huh? Winithhold ng simbahan. Yung judgment on Mismo ng early Christian community. Kung saan siya. Hindi siya inassign. Hindi niya sinabi definitely, na hell positively. ka, hindi sinabing hell ka. Oo. So hanggang doon lang. Kasi ang Diyos mismo will never say go to hell eh. Oo nga. Oo. Will never say mamatay ka na sana. Pero sinabi ni Trump sa Iranians, Pero alam niyo mga kapatid, itong betrayal ni Judas na to, ang damdamin ng Diyos lumabas pa rin sa simbahan. Hindi siya inassign na definitely nasa impyerno siya. Kasi sabi, hindi nga natin alam hanggang saan pwede umabot ang mercy of God. sabi nga, no Kasi sin. yung magnanakaw na katabi ni Kristo, natanggap si ang Dimas. kalangitan eh. On the last breath. Sa kinuha niya si Matthew na tax So, collector. sabihin mo na lang na nagbigti ka. Oo. Pwede bang on the last breath? Nagsisi ka. Ewan ko, di ba? Napat, oh, Kasi ang Diyos, naroon, hanggang buhay ka, andon. nananaig sa konsyensya mo. So, pwede si Judas nagsisi. Saka nakita niya yung ginawa niya, yung pagpapasakit na dinaanan eh. Ito po, Nung binitray niya. ito po yung nabasa ko. Oo. Baka bago to. Oo. Si Judas, believe na believe kay Jesus. Di ba? Na- Parang fan, Hindi, Kristo siya. alam niya na Siya yung Kristo siya. Mesiyas. Eh. Lalo na dumating yung Hosanna, Palm Sunday, at lahat ng tao. Di ba? Di ba? Tapos, maging sa betrayal, siya na nagbungad eh. Siya na nagbetray eh. Kaya sabi niya, dahil ito ay anak ng Diyos, ito ang Kristo, makapangyarihan, pakikita sa atin, Batman siya. Spider-Man siya. Yung bang, pag naitulak mo siya, doon sa dulo, sukdulan, Sa sukdulan. lalaban siya. Yun ang gusto niya Survival mangyari. eh. Yun ang gusto niya mangyari. Ang gusto niya, lumaban si Jesus. So, nilagay siya hanggang maipit siya. Alam mo, hindi niya inaakala, hindi lalaban. Oo, yun nga eh. Yun Baka nga. yun ang dahilan. Baka, no? Yun ang pinakadahilan siguro. Na yung kanyang image na si Yesu Kristo, si Jesus ay Kristo, makapangyarihan, hari, at lahat ng yan. Pag pumunta na siya sa sukdulan, lalaban din siya. Papakita yung powers niya. Ibang klase Diyos pala yung kanyang iniisip. Galing na. Ang Diyos, nasa kahinaan eh. Oo. Ang Diyos kasama sa ating kahinaan. At makapangyarihan sa kahinaan. Oo. The wisdom, Galing. na tawag natin foolishness, and the power that we talk weakness of God, sabi ni St. Paul. So, ang ending dito po, ang ending po, ba't siya nagpakamatay? Ba't siya nagbigti? Of course, up to now, ang definition, pwede kasing naisip niya, hindi na siya kayang patawarin sa ginawa niya. Pwede. Despair. Despair yun. Yung despair yun, di ba? Sin of despair. Paano ka patatawarin? Hindi ka paniwalang patatawarin ka. Parang sinabi mo wala nang kapatawaran itong ginawa ko. Kaya sisi ako. Mga kapatid, mag-ingat kayo. Oo. Hudas kayo, hudas din ako. Sa dating ginagawang mga kasamaan, kabuktutan. Oo. Sa huling araw natin, na bago tayo humarap sa Panginoon, ang demonyo na andyan. So may struggle sa last breath mo? Pakikita ng demonyo. Kukunin ka pa niya? Lahat ng kasalanan mo delete. Lahat as in lahat. Alam niya yun. At paalam sa'yo. So mamimili ka? Hindi. Sasabihin sa'yo, bakit?
Mapapatawad ka ba yan dahil dyan? Ano yung utak mo na wala ka ng kapatawaran. You will despair. So, sa last So, second ang sabi na ng yun, simbahan, oh, Jesus, Mary, and Joseph. Di ba? Assist me in my last in my last agony. prayer. Jesus, Mary, and Joseph, I give you my heart and my soul. So, pag dumating yung moment sa akin sa huling hininga ko, yan ang Sana- idadasal ko. Ang sabi nun, sana may magpapa-Jesus sa iyo. Okay. Otherwise, andun din tayo. Grabe, may last temptation. Hindi lang Or last attempt. attempt. Yes. Yes. Wow. So, ano mga kapatid, sa konsyensya yung gabi-gabi, humingi kayo ng awa sa Diyos. Kasi baka di ka na magising eh. Pero at least, nga, no? naniniwala ka sa awa niya. Kahit anong pinagdaanan mong kasalanan, kaya niyang patawarin. Di ba yung sa kay Sister Faustina, no sin is greater than God's mercy. So kahit anong kasalanan. So kahit itong sila Saldi ko. Lahat. Bumalik na. Lahat. Si Trump. Ang dasal ko nga talaga eh. May lumapit sa kanila Kahit isa lang, no? na siguraduhin sa kanila na ibang mag-isip ang Diyos. Oo. Kasi gusto ng Diyos sila mapasama sa kanila. Kahit lahat ng tao ayaw silang makasali sa langit. Pero gusto ng Diyos sila, bawat isa. Prodigal son. May lokohan nga kami. Paano kung nasa purgatorio ka, tapos pag tingala mo sa langit, kinakawayan ka ni Marcoleta. Sabi na, nagsisi yun. Alam niyo mga kapatid, napupunta tayo sa mga pangalan. Lagay niyo rin si Gustilo dyan, si Francis. Ang mahalaga po is that in this life, habang tayo merong konsyensya, wisyo, listen to your conscience. Don't harden it. Allow it to tell you the truth, anong tama at mali. At tuwing gabi, pasalamatan mo kung nakagawa ka ng tama, pero magsisi ka. At hingin mo sa Diyos ang patawad kung may nagawa kang mali. Yun lang ho. So maging aware ka na may mali ka. Tapos Judas din ako, di huwag ba? ka mag-give up na Di ba, mapapatawad Judas din ka. ako? Lahat tayo. Di Judas ka rin. Oo. Pasalamat tayo. Pareho tayong Judas. Pero ang gusto mong sabihin, di ba, huwag mong isipin na hindi ka mapapatawad. Yes. Don't despair. So baka nangyari nga kay Judas yun, mapatawad siya. Of course. Hindi natin alam. Oo, hindi natin alam. So the Lord, we give to God His mercy. So who does not pay? Those who do not like, subscribe, and share as Tio. We'll be back.